Hello, Crystal Souls. Hindi ako masyadong comfortable na gumawa ng mga video pero subukan ko pa rin para i-share sa inyo about spirituality kasi naisip ko lang na sa buhay minsan kailangan mo rin ng tao na maaaring maging gabay or maging example or kahit na ano man yung experience niya na maaaring mag-resonate sa'yo na baka magkaroon ng liwanag yung ibang mga katanungan nyo tungkol sa buhay, tungkol sa spirituality na hindi nyo man dinidefine yung buhay nyo as spiritual, pero actually nangyayari siya moment by moment. Kaya eto, sige subukan natin na himay-himayin ulit yung maraming topics about spirituality. Una, matagal na kasi na hindi ako nag-share kaya oo, tuloy-tuloy pa rin lahat ng experience ko na hindi yung view ng mundo lang. So, nandun yung maaaring tinatawag na magic, pero ako kasi hindi ko na siya dinidescribe as magic kasi parte na lang talaga siya ng buhay na nag-unfold. Yung iba maaaring tawagin nila na milagro, pero sa akin, hindi ko na rin siya tinatawag ng milagro kasi parang bumibilis lang yung manifestation na nangyayari. Tapos, halimbawa, yung tungkol naman sa spiritual gifts, hindi ko na rin siya exactly tinitignan as spiritual gift kasi alam ko na ngayon at this point na lahat tayo hindi naman talaga binigyan ng gift kundi innate na sa atin yung meron tayo. It's only about remembrance, kung paano natin maaalala, kung paano gamitin, kung anong meron tayo. So, hindi na siya as regalo na nakikita ko, kundi kasama na sa package nyo bilang isang espirito na may katawan. So, at this point, pwede ko rin i-share sa inyo na hindi na tayo tao lang na may katawan, kundi tayo ay soul or espiritu na nabubuhay bilang tao na yung soul may katawan. Hindi yung katawan may soul. Kaya kung naghahanap kayo ng meaning sa buhay, ang masasabi ko lang tungkol dyan, wala naman actually meaning ang buhay. Wala siyang kung tutuusin, saysay. Pero, ikaw mismo ang nagbibigay ng meaning sa buhay mo. Ikaw ang nagbibigay ng saysay. So, kung paano mo siya gustong i-interpret yung buhay mo na nangyayari, yun yung meaning. So, wala naman siyang exactly na kailangan nating maintindihan kung ano ba kasi ang ibig sabihin ng buhay ko or ano bang hinahanap ko sa buhay ko. Yung mga ganun. Sa experience ko, hindi pala siya hinahanap ng ganun. Dahil ikaw na mismo yung nagbibigay ng interpretation sa lahat ng nangyayari. Kasi lahat naman neutral lang. Halimbawa, yung isang sitwasyon, like yung halimbawa, namatay yung anak ko recently, kung titignan ko siya na negative, na
negative yung pagkamatay niya, magiging negative sa buhay ko. Maaring magkakaroon ako ng depression, magkakaroon ako ng... Depende. Maraming pwedeng papuntahan kung paano mo i-interpret yung pagkamatay niya, halimbawa. Pero kung iba din ang pananaw mo, halimbawa, naisip mo na lahat naman tayo actually papunta doon. Pero grateful lang na nakasama mo pa rin siya sa buhay mo, it becomes a positive actually na event. So, magkakaiba. At dahil doon, ikaw lang palang nagbibigay ng kahulugan ng buhay mo. Wala naman talagang siyang kahulugan, kundi dahil meron kang belief system ng may positive, may negative, yung mga ganun. Doon nagkakaroon ng interpretation ng buhay. Pero sa journey ng spirituality, yung sinasabi nila na duality, yung ganun, darating ka eventually sa scale ng, halimbawa sa balance, 'di ba? Parang sa seesaw, tataas, bababa, sa negative, sa positive, ganun. Pero, habang tumatagal, habang mas nababalanse mo na yung sarili mo, mas nandun ka na lagi sa gitna. So, magtitip man sa negative or magtitip man sa positive yung mga interpretation mo lagi sa buhay, eventually, mas mabilis ka na bumunta sa gitna para balansehin mo ulit yung binibigay mong interpretation sa buhay mo. Kaya, the more na mas naintindihan mo na walang meaning ang buhay, the more na pumupunta ka into balance. Kasi, ikaw na ngayon yung positive tsaka negative. Ikaw na yung light and dark. Nagkakaroon ng kulay ang isang bagay dahil alam mo din yung meaning ng walang kulay. Alam mo yung ibig sabihin ng mapait dahil natikman mo na rin yung maasim o kaya yung maalat. Yung ganun. Kaya ikaw lang talaga yung nagbibigay ng flavor sa buhay mo. At marami pang iba na pwede kong i-share sa inyo yung mga natutunan ko. Pwede nating i-touch about parallel universes or parallel dimension. Pwede na nating i-touch ulit yung tungkol sa ascension process na kinikwento ko dati. Pwede nating pag-usapan din about the other realm or kung the new earth, yung mga ganun. So, marami akong pwedeng ikwento, pwedeng i-share tungkol sa spirituality. Pwede rin nating pag-usapan yung nangyari sa akin from nandun ako sa nakabase ako sa religion hanggang hindi na ako actually nagpa-practice ng religion. Pwede rin natin pag-usapan yung iba-ibang mga entities or kung meron kayong mga tanong about ghosts or afterlife or about incarnation, reincarnation, heaven, earth, hell, yung mga ganun. Pwede nyo akong, sa comments, pwede nating pag-usapan kung ano yung gusto nyong pwede ko ring i-share. Kasi, depende yun sa mga tao rin na nakikinig tsaka nanonood sa mga videos ko. Kung ano man yung mas gusto niya sigurong bigyan ng meaning
baka meron akong maitulong. Hindi man ako yung may sagot sa lahat, pero meron akong idea na maaaring makatulong. So, tatandaan nyo lang na walang iisang totoo. Walang isang absolute lang na truth. Kasi, relative ang truth. Kaya depende yun sa perception. Minsan, ang isang totoo siya sa moment na yun. Pero, maaaring para sa isang tao, hindi pa niya totoo yung sinasabi ko ngayon. Pero magiging totoo niya sa future niya. So, actually sa akin walang sense of past, present, future. Pero dahil hindi ko pa tinatopic yung lahat ng moment is just the now, ipapaunawa ko rin sa inyo kung paano ko naintindihan yun, yung walang past, present, future. Bakit lagi nilang sinasabi na everything is just in the now? Tapos, about manifestation, pwede ko rin i-share yung mga experiences ko at saka views ko about manifestation. Kung nagmamanifest pa ba ako o hindi na, or nagiging flow na lang. Kasi parang isa lang naman ang natutunan ko na talagang gusto kong ipahayag. At yun yung lahat parang meron ka lang pagdadaanan. Halimbawa, sa manifestation, ang una muna sa manifestation, para sa taong walang alam sa manifestation, kailangan niya munang maintindihan na meron palang ganun. Na pwede palang mag-manifest ng gusto mo. Pwede mo palang isipin o kaya i-intend, ganyan. At pwedeng mangyari. So, una, ganun. Pangalawa, nandun na sa proseso ng hindi naman gumagana. Hindi man gumagana yung manifestation. Ayan. Kasi, bakit alam na niya na hindi gumagana? Kasi, sinusubukan na niya. So, pagkatapos nung susubukan niya tapos hindi nag-work, gagawa siya ng paraan ng iba para, or hahanapin niya yung way niya para mag-work ulit yung manifestation. So, parang ganun. Tapos, hanggang nag-work na yung manifestation, pero medyo matagal pa bago dumarating. O kaya, dumarating siya in ways na hindi niya inaasahan. Kaya magkakaroon na naman siya ng, okay, hindi pala laging sa paraan na gusto ko. So, mag-explore na naman siya about manifestation. Ganon. Kaya, para sa akin, mas madaling matutunan ng halimbawa, ang isang bagay about manifestation, kunyari, nang mahihimay-himay natin yung proseso. Kasi ang hirap na, halimbawa, magbabasa ka ng isang libro, tapos sasabihin sa'yo na, ito yung manifestation techniques, ganon. Although ako nagsimula sa ganon, pero siguro yun yung masashare ko sa inyo, yung mga nalaman ko behind sa mga nababasa or kaya sa napapakinggan or tinuturo sa atin. Kasi doon na papasok yung levels of truth na hindi lang iisa ang paraan. Hindi lang iisa ang totoo. Tapos, relative din, dahil sa time construct, meron din yung kung kailan magiging pwedeng totoo yung isang bagay.
So, may evolution din lahat yon pati sa ascension, gano'n. Kaya maikli man yung time na from 2019 na nag-start ako ng ascension process, pero tsaka yung awakening ko noon. Pero in the span of 2019 hanggang 2024, marami na rin akong mas naalala. Hindi ko sasabihin mas naintindihan kasi lahat naman naaalala nga lang. Kumbaga, wala nang gifts para sa akin kundi lahat nandito na sa atin lahat. Kung ang sinasabi ng iba is ang nagagamit lang natin is very minimal na percentage ng brain natin. Noon, yun ang level of truth ko. Pero ngayon, nag-evolve rin yung truth ko sa lahat ng naaalala ko. Kaya naintindihan ko rin na ginagamit natin pero hindi lang natin ginagamit ng maayos ang brains natin. Kaya akala natin wala sa 100% na potential yung ginagamit natin. Pero actually, nandun na tayo. Kaya hopefully, makatulong ako in many ways sa mga gusto nyong malaman tungkol sa buhay nyo. Mas maganda siguro kung may interaction. So, kung wala man comments sa video na to, or meron, titignan ko. And siguro doon ako magpa-progress ng mga susunod ko pang videos. Yun muna para sa ngayon. Bye-bye.